Meron tayong balita mula sa Negros Occidental, arestadong isang ina matapos umano niyang patayin ng dalawa niyang anak. Ayon sa pulisya, umamin ang ina sa krimen. Nilunod daw niya ang dalawa niyang anak na pawang mga babae. Pero base sa resulta ng otopsiya, posibleng sinakal daw ang mga bata, 1 at 3 taong gulang pa lamang. Ayon sa mga pulis, madalas raw pagalitan ng mga magulang ang suspect dahil sa pagpapabaya umano sa mga anak niya. Kasong tinatawag na parricide ang kakaharapin ng 24 na taong gulang na ina. May magandang balita po tayo para sa mga motorista. Posibleng sa loob ng 4 na taon, makakabiyahe na kayo ng dire-diretso mula North Luzon hanggang South Luzon Expressway. Aabutin na lang din daw ng mahigit 1 oras ang biyahe mula Ninoy Aquino International Airport papuntang Clark Airport sa Pampanga. Nakatutok si Teresa Andrada. Halos plansyado na raw ang detalye para sa pagtatayo ng NLEX-SLEX Connector Road Project na magdudugtong sa North at South Luzon Expressways. Nasa 13.24 kilometers ang haba ng Connector Road Project. Pagdudugtongin nito ang Buendia Skyway sa Balintawak. Kailangan na lang aprubahan ng pamahalaan ang panukala ng Metro Pacific Tollways Corporation. Ipinresenta na kay Pangulong Noynoy Aquino ang detalye ng proyekto. Ayon sa Metro Pacific, bukod sa makatutulong sa decongestion ng traffic ang proyekto, magsisilbi raw link ang proyekto sa airport ng NAIA at Clark Airport sa Pampanga. Integrated expressway that will benefit our countrymen while connecting Clark to NAIA seamlessly. Habang hinihintay na maaprubahan ng NLEX-SLEX project, sabi ng MPTC, sa Disyembre uumpisahan na nila ang Harbor Link Project. Ang proyekto na nagkakahalaga ng halos 13 bilyong piso ay magdudugtong sa NLEX sa port area sa Maynila. Sabi ng Pangulo, malaking tulong ito partikular sa delivery ng iba't ibang produkto. Currently, when you have to ship all of this and you go by boats, you have to, if it's a Manila port, you have to contend with traversing EDSA. And that adds a significant amount of travel time. It adds pressure to your just-in-time deliveries. Target na matapos ang NLEX-SLEX project sa Disyembre 2015 o February 2016. Kasabay nito, ipinresenta rin sa Pangulo ang detalye para sa Stage 3 ng Metro Manila Skyway Project. Ang proyekto na may haba na 14.2 kilometers ay nahahati sa 3, mula Buendia hanggang Bikutan, Bikutan hanggang Alabang at Buendia hanggang Balintawak. Dahil elevated ang Skyway, makatutulong daw ito na maibsan ang traffic sa EDSA dahil kahit papano, mababawasan daw ang mga sasakyang daraan dito. By the end of this year or early next year, pwede na sila mag-umpisa. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang kanyang pagsabak sa American Idol, ano naman kaya ang susunod na tatahakin na may dugong Pinay na si Jessica Sanchez? Narito ang pagtutok ni Bernadette Reyes. Halos abot kamay na ni Jessica Sanchez ang titulo ng American Idol. Pero kahit si Philip Phillips ang nanalo, masaya raw ang half Pinay sa naabot ng katunggali. Marami nang nalampasan si Jessica sa season 11 ng AI. Pero wala raw siyang pinagsisisihan kahit hindi niya nasungkit ang kampyonato. Talagang deserving daw manalo ang heartthrob from Georgia na si Philip, na doble kayo daw noon sa contest dahil sa iniindang kidney problem. Really think that Philip really deserved to win, and I'm so happy for him. He's been having to keep up with his health issues with his kidneys, and I think he's been through it a lot more than us mentally and physically. Hati ang opinyon ng judges sa last performance niya kagabi kung saan inawit niya ang kantang Change Nothing na pinili ng AI mentor na si Jimmy Ayuvin. Kung nakaapekto man ito o hindi sa boto sa kanya, sang-ayon naman daw si Jessica sa hatol ng mga hurado. I kind of agreed with them. I mean, literally, we only had like a day to pick the single. But now that this whole thing is over and I get time to really put myself into my music, it's gonna be all me, 100% me. So I'm excited. Isa sa mga nag-perform sa star-studded finale ng AI ay ang iniilulang artist ni Jessica na si Rihanna. Nakausap kaya ng half Pinay ang sikat na R&B singer sa backstage. I didn't, and I wanted to. When I was walking down the hallway after dress rehearsal, she was walking behind me, and I was like, oh my gosh, should I turn around, or what should I do? Kahit tapos na ang kompetisyon, makakapag-bonding pa rin naman daw ang Idol finalists para sa kanilang concert tour. I'm excited for the tour. I don't know. I'm excited. I can't wait to see my Idol family again. I can't wait to perform in front of my fans, and it's gonna be great.
Sinubaybayan ng marami ang idol journey ni Jessica. Ngayon tapos na ang kompetisyon, game daw ang 16-year-old sa mga haraping hamon para sa kanyang magsisimula ng career. Right now, I really don't know what to expect. I've been in this idol bubble and now it's popped and I don't know what's gonna happen. I don't know what's gonna be thrown at me, but I'm excited to find out. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 That was Oras. insane. I love her. At sa mga kapos na sa oras para bumiyahe pa sa probinsya, pwede pa rin kayong humabol sa huling hirit, bakasyon, dito mismo sa Metro Manila. Bakit nga ba hindi? Gayong hitik sa kasaysayan. At sa mga pasyalan, masarap balik-balikan ang Luzon ng Maynila. Oh. Itong pagtutok ni Steve Dailisan. I have designed and built over 200 fountains throughout the country since 1968. Sa pusod ng Luneta, ilang taon ding nagbigay-ligaya sa mga turista ang dancing musical fountain na dinisenyo ni William Share bago ito nasira noong 1986. Half German si William, pero proud na proud siya sa kanyang lupang tinubuan. I wanted to prove that we Filipinos can compete and even excel beyond all the advanced developed countries. Ngayon, muling binubuhay ni William ang dating hiyas ng Luneta. Isa pa rin sa mga maipagmamalaking atraksyon ng Maynila. Meron palang ganito, ngayon ko lang napuntahan. Tumutulog pa yun. Sentro na ng komersyo ang Maynila bago pa man dumating ang mga Kastila. May mayabong na nakaraang masarap balik-balikan. Kabilang daw itong Fort Santiago sa 10 endangered heritage sites sa Asia. Ayon yan sa Global Heritage Fund. Kaya naman napaka-importante raw na ito'y pag-ingatan at mapreserba dahil isa ito sa mga ugat ng ating kasaysayan. Kung saan ang kahapon, bahagi pa rin ng modernong panahon. 5-star accommodation ba ang hanap nyo? Ba't hindi ang hotel na nagsilbing paboritong tirahan ng isa sa pinakakilalang general sa kasaysayan? Sa mga galit naman sa pahinga, tara na't maglibang ng Juan Tusawa. Ayan, nakaregister na ako at suot-suot ko na tong e-risk tag. Kahit saan na ako magpunta ditong mga attraction, ma-update ka agad yung aking Facebook and Twitter account. Pati yung mga pictures, makikita nyo na rin daw agad-agad. Hindi na nga agad to. So hindi lang dead skin cells mo matatanggal, mami. Pati tawa mo libre. Pabilisin ang inyong pulso. Let's do this! Pawiin ang inyong gutom. Takot akong kumain ng palaka, pero sabi nila, isa sa mga specialty dito itong fried frog legs, kaya susubukan ko. Malutong, tsaka lasang manok. Masarap naman pala. Busugin ang inyong paningin. Akala mo'y tapos na. Pero ang Maynila, laging may hatid na panibagong saya at sorpresa. Naalala ko tuloy ang sikat na kanta ng hotdog na Manila. Tama sila. Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Up next, aliw na video sa YouTube. Batang-bata pero apektado ng husto nang hindi si Jessica Sanchez ang manalong American Idol. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras.